Okay, at least may isa na. Tapos dagdagan nyo na lang sa pang special number. Worth it. Pero ang ganda ng mensahe, no? Iniisip-isip ko, ako Opo. I-take nyo personal yung mensahe na, no? Guilty ka. You'll be facing God. Guilty ka. Wala kang magawa. Wala kang reasoning Because you are a sinner Kaya habang kumakanta sila, yung nilagay ko sarili ko dun ba? Sa kasong yun. So, wow, ang ganda naman. Then, mercy comes in. Yun ang nagdepensa sa'yo. Was by the blood. Wow. Amen? Ang ganda So, naunawaan nyo yung awiting yan. Dapat nakakuan pa rito yung statement ba? Nakalabas diyan para maganda. At itry ninyo na ilagay nyo sarili nyo doon na you are the guilty sinners na binigyan ng pardon. Pambihira yun. You will really appreciate the songs na yun ang ginawa ni God, yung ginawa ni Lord sa atin by the grace and by His mercy. Amen? Salamat that we have that greatest hope. We have that blessed hope. Okay? And we have that salvation. Amen? Kung kayo naka-ready na, I want you to open your Bible in the book of Psalms 53. Psalms 53. This is only 6 verses. Okay? Psalms 53. Verses 1 to 6. Follow me as I begin reading at verse 1. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. God looketh down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Every one of them is gone back. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have the workers of iniquity no knowledge? Who eat up my people as they eat bread? They have not called upon God. There were they in great fear, where no fear was. For God hath scattered the bones of them that encampeth against thee. Thou hast put them to shame, because God hath despised them. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion, when God bringeth back the captivity of His people. Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. May God bless His word. Now, itong chapter na ito, mayroon siyang katapat as parang the same. At yan ay nandoon sa Psalms chapter 14. Okay? Buklatin natin doon. Psalms chapter 14. Okay? Yan yung sabi, the fool hath said in his heart, there is no God. Parang nirepeat yan po lahat. Okay? Magkaiba lang sila at the end, sa ending. But dito po, ang dalawang chapter na ito, kaya nakasulat yan dyan, may purpose yan Okay? Now, maraming mga tao na pagdating sa COVID-19, hindi naniniwala. Hello? Sa pandemyang ito. Dahil, hindi talaga nila nararamdaman na mayroong COVID-19, hindi talaga nararamdaman na may virus, dahil hindi pa naman sila nahahawaan. At hindi pa nila naranasan ang kalagayan ng isang taong may sakit ng COVID-19 na nasa hospital at na-isolate, na-quarantine. Pero ako'y naniniwala na yung mga OFWs,
Sigurado. Alam nila yung quarantine. Kinikwento ng isang OFW natin na dumating. Usap kami. Opo. Sabi niya, Pastor, pambihira. Kamusta? Kamusta ang Ang hirap mauwi. Hirap talaga. Paano? Biro mo, pagkasampa namin sa barko, doon sa Miami. Opo. Doon lang yung barko hindi naalis. Nag-lockdown na agad. Kaya sabi niya, yung napakaraming tao na lugar ng Miami na yung Pastor, ang daming tao talaga niyan. Pag bumaba ang barko, ang dami talaga tao. Hindi naubusan. Parang ghost town ang dating. So, buhat talaga. Tapos, ang mga barko namin, iba't ibang barko yan. Dami-dami, ganyan. Parang parking lot. Ganon. Diyan lang kami. Hindi kami makalabas. Kanya-kanyang barko, hindi makalabas. Daming mga crew. Ang ginawa sa aming barko ay pinagsama-sama ang lahat ng mga Pilipino. Okay, na dyan. Pagkatapos, biro mo, pagkasampa namin sa barko, Pastor, 20 days, walang labas-labas sa room. Imagine, tag-isa-isang room kami, puro Pilipino. Tapos walang labas, 20 days. Anong gagawin mo dun sa room? Manood ka lang kung anong gagawin. Walang labas. Paano pagkain nyo? Nilalagay, parang nasa bilanggo. Nilalagay lang yung pagkain mo dun sa kwan ganyan. Parang nalagay, pagkatapos, hindi ka makalabas. 20 days. Bihira na. Kaya daig mo pa nasa bahay. Ikaw lang mag-isa. Kasi hindi po pwedeng kwan Tapos, wala ding pinapaakyat sa barko. Yan lang kaganaw. Walang pinapaakyat sa barko. Pagkatapos walang makaakyat sa barko. Kasi, iniiwasan. Baka mayroong aakyat na mayroong virus. Delikado lahat. Ganon. Pero, Pastor, imagine mo 20 days. Wala kang ginagawa. Manood ka. Basta, hindi ka makalabas sa room mo. Ay, grabe, sabi niya. Kaya, sabi, ikaw, anong ginawa mo? Ang ginawa ko, Pastor, yung mga preaching mo, total, nakukuha naman ng kwakela ka. Papanuron ko na lang ito. Sabi ko, at least may music ka. Pastor, yun na lang. Pa-music ka, kung anong gagawin mo. Basta, buong araw yun. Kaya sabi niya, mahirap ma-stranded at saka pagkatapos, after 20 days, doon pa lang kami. Yung mga okay, makalabas-labas ka, pero within the kwan lang, mayroon kang lugar na puntahan lang, hindi ka pwedeng lumabas, gumala kahit saan, hindi pwede. Ganon sabi. Ilang buwan, sabi niya, binilang, 4 months. Meron 4 months. Yun lang ginawa 4 months. Pero alang kagandahan lang doon, mayroon kaming tinatawag na pagkain libre. Pagkain libre. Pagkatapos, may sahod ka? Wala sahod dyan. May mga ilang % lang na for the sake lang na parang kwan din ng aming company. Ganong katindi, sabi niya, Pastor. Kahirap. At talagang, pagkatapos yon, ang aming company ay nag-arkila ng isang eroplano para makauwi kami. Walang ibang makasakay sa eroplano, kami lang. Ganun, para kahit nasa aeroplano, walang contamination. Ganun katindi. Ganon. Kaya lahat kami ng mga nagtatrabaho sa barko, sinakay kami sa isang aeroplano. Tapos lahat, Clark, dito. Lahat ng bakla, ganyan. Ganon. Kaya ang tindi naman, wala ding stopover. Wala stopover. Direct flight. Mula Miami papunta rito, gaano katagal yun? 16 hours yata na nasa barko ka. Grabe, sabi niya, Pastor, sumakit puwit ko talaga sa kwan. Katagal. Grabe, sabi niya, Pastor. Talagang ganun ka stricto. Tapos, mayroon na kami mga papilis doon na diniklara ng ganyan. Pagdating namin dito sa Clark, direkta kami sa kwan. Sa yung sa New Clark City, doon lahat sila. Hindi pa kami nakauwi. Another 14 days. Lock. Grabe, sabi ko. Pagkatapos, yon nung makatapos ng 14 days, sinabi, deklarado na kami na okay kami ganyan. Yan. Nagpasundo na lang ako kay Sister Marie, si Brother Peter. Sinabi ko, sundo ako niya. Pagkasundo ganyan. Pagdating na naman dito sa Senja na naman, nalaman na mayroong nag-abroad. Nako, hindi na ka na naman makakalalabas.
Grabe. Oo. Sabi nga ni Brother Calpo, kasi siya din, ganun din na, sabi niya sa akin, Pastor, matindi rin. Pero kasi sa akin, hindi barko, hindi direct flight, yung may ticket na ako binook ng aking company, ganyan. Palipat-lipat, papunta sa hotel kasi hindi na naman nasunod na yung flight. Tapos schedule na nila kung kailan ang flight, punta ka ng airport. Tapos yung pala, postpone na naman, tapos babalik ka. Ganyan sa akin, Pastor. Naman, kapagod. Pagkatapos hanggang, yun nga, nakarating ako dito, parang ganun din, ganun proseso, hanggang sa sabi niya, dito sa barangay. Biro sa barangay, nalaman na may galing abroad na kwan. Talagang punta ka ng barangay. Siyempre, ambulansya. Nako, sabi niya, itinanong lang naman at pinakita ko yung papeles ko na lahat, saan man akong pumuntang lugar, lahat yan ay klarado na wala akong COVID. Ganyan. Okay, sa barangay. Nako, ang lahat pala dito sa barangay ng mga tao, pag nai-ambulansya, ang isip agad, may COVID dyan, may COVID. Ganon, Brad. Ay, pastoro. Ngayon, 14 days kami na naman. Kasama na pamilya ko, hindi makalabas. Diyan sa barangay. Ganon? Oo. Pagkatapos, ang matindi, kaya tama yung preaching mo na yung dito sa Pilipinas, iba. Bakit? Kasi talagang, wala ka mang COVID, sasabihin may COVID ka. Mayroon pa, pastor, nilagay Mayroon pa nilagay. COVID-19 patient. Ganyan. Gano'n na. Oh, pastor. Kaya talagang hiyang-hiya ka sa mga tao. Lalagyan nilang ganyan. Pero mo, nakapagpakita na ako ng papeles, nakapagpakita na ako na negatibo akong ganyan. Yung pa nilagay. Tapos yung, sino pa yung barangay, parang barangay health tawag ba yan? Barangay health na ako. Sila pang nagsabi, mayroong galing ng abroad dyan. Oh, may COVID. Sila pa nagsabi. Nagpakita na nga ako ng papeles. Kaya talaga, pastor, siguro, naintindihan ko naman na ayaw nilang maglabas-labas kaming ganyan. Kaya, biro mo, bantayan ka ng mga kapitbahay mo, pastor. Pag lumabas ka, i-report ka. Oh. Ganong katindi. Oh, kaya sabi ko, grabe. Kaya, after lang ng 14 days, nung makalabas na, pupwede na ganyan. Pero imagine mo, pastor, hindi ka makalabas sa bahay mo 14 days. Sige, ano gagawin mo? Now, kasi, yun nga, ang mga tao, hindi maniniwala na may COVID kung talagang hindi naranasan. Amen? At hindi mo talaga pag hindi mo naranasan, hindi mo talaga makita kung gaano ka-severe ang kanyang impact, ang kanyang epekto. Okay? Now, pero aantayin pa ba natin na maranasan natin bago tayo maniwala? Hindi Amen? Okay? So, ganun din po, yung isang taong mangmang, na ito yan, balik tayo doon. Kita ko sa inyo. Balik tayo. Pinamagatan ko ang mensahe natin, the foolishness of the atheist like COVID-19. Kanya karami ang mindset ng mga tao. Okay, Bakit po? A lot of people do not believe in COVID-19 until such a time that they are infected and sick. So are the atheists that said in his heart, pansinin nyo, the atheist that said in his heart, there is no God. Bakit po nasabi niyang there is no God? Wala naman ako nakitang Diyos Amen? When they do not see it, they are prone to believe that there is none. Tama, hindi? Amen? Okay, these two chapters are connected and correlated with a very slight differences in the ending. Ngayon, nais kong tingnan nyo ito. Okay, in the Bible, the term fool, nais kong pakita ito sa inyo kasi importante po ito. The term fool does not indicate mental incompetence or mental inability. Hindi po ganyan ang interpretation. Mayroon pong tagapangaral dito sa atin na ang kanyang interpretation ng fool ay parang pagmumura. Kaya, sabi niya, pwedeng magmura. Sabi, tawagin mo yung tao. Ano? Gago. Ganun sabihin niya. Pwede. Sabihin mo yung tao, bobo.
Parang ganun ang term niya sa salitang fool. Kasi sinabi. Okay? Pero tandaan nyo ho, hindi po ang meaning ng salitang fool in the Bible, it is not what? Mental incompetence. Kahit na yung rich man na sinabi ng Diyos fool hindi naman sa talaga fool in a sense na mental incompetence. Bakit po? Ang galing niya sa business Pinagpala siya Materially speaking. Naunawaan niyo ibig sabihin? Amen? Hindi yan mental inability. Ano yan? The word fool, much more doon sa moral and spiritual insensitivity. Pag sinabing fool, itong tao, pagdating sa kamalayan ng spiritual at deeper yan, spiritual at saka moral, wala ho siyang ganon. Okay? Kaya mas malalim yung term ng Bible kaysa sariling wisdom ng tao. Amen? So, dito makikita natin ang term na ginamit, okay? The fool is therefore the one who ignores God. Yung tao sa Bible na sinasabing fool, ito yung tao na ayaw niyang i-recognize na may Diyos. Ayaw niyang i-recognize that there was a supernatural being that is controlling everything. Okay? Kaya yun ang deeper meaning ng salitang fool or foolishness. Okay? Ang tawag po, ang Tagalog na term ng fool ay sa Tagalog sa Tagalog na Bible, hangal. Yan ang ibig sabihin ng foolishness. Hindi bobo. Hindi gago o gaga. Hindi ganon. O, yan ay hangal or mangmang. Isa pa ay, ang another meaning niya, brainless. Parang nakakatuwa, no? Brainless. Ano ibig sabihin niya? Yung walang utak. Walang utak. Parang walang isip. Okay? Oo. Ganon ang term ng Bible. Okay? Kaiba. Okay? They must convince. Alam niyo yung atheist, yung taong hindi naniniwala na may Diyos o walang Diyos, ay tao na talagang pinipilit niya kumbinsihin sa sarili niya na walang Diyos. Okay? Bakit po? Some way, somehow, in a human being, in a nature of a human being, the way the human being was created, ay some way, somehow, in your part as a human being, there is something there that will say that there is God. Opo, the very core of the human being will always cry out kahit na sabihin mo pang wala akong nakikita kasi wala. There is something inside you that will cry and will say that there is God. Okay? Why? Yung sabi nga, because the atheist does not see one, he cannot be sure there is one. Therefore, he is willing to think there is none. Ganyan Those people may be brilliant in mind and even their chosen field, but they are foolish before God. Basahin nga natin sabi ng Bible para makita ninyo. Amen? Tingnan natin. Romans chapter 1, verse 17. Tingnan nyo. Hanggang ano yan? 17 to 22, I think. Okay? Ang sabi sa verse 17, verse 1. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Nakasulat na yan Na ang isang taong matuwid, ang isang taong hindi foolish, ay namumuhay saan? The just shall live by faith. Hindi siya atheist. Now, tingnan natin. Okay. For the wrath of God, tingnan nyo, is revealed from heavens
against all ungodliness and unrighteousness of men. Pansinin natin mamaya yung verse 2 ng mga verses ng chapter 14 verse 2 or chapter 53 verse 2. Kasi doon makikita nyo na nandyan ang pinakadahilan bakit ang tao hindi maniniwala na may Diyos. Okay? Pero tuloy muna tayo dito. Sabi niya, God's wrath is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that when they know, because that which may be known of God is manifest in them, for they hath showed it unto them. Nandun na eh. Sa lahat ng tao yan, walang exempted yan. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse 21, because that when they knew God, what? They glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, what? They became fools. Bakit po? Through the verses that we have read, mga minamahal ko, okay, makikita natin, balik mo na doon. To the verses that we have read, makikita natin that dito po, ni-revealed ng Diyos through that verses ang reality na mayroong Diyos. Number 1, tingnan nyo, the heavens creation declare that there is God. Nandoon yun, nabasa natin yun. Okay? Through creation, makikita mo na may Diyos. Okay? Number 2, the Word of God declares that there is God. Hindi lamang creation, kundi yung Word of God. Hindi ko makalimutan yung taong nakipag-argue sa akin eh. Sabi niya sa akin, "Alo, pastor, dati ako naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako sa Bible, pero ngayon hindi na." So bakit? Bakit? Kasi, sabi niya, mayroon akong kaibigang doktor eh. Na dati, naniniwala naman siya sa Bible, pero ngayon hindi siya naniwala. Bakit? Sabi ko, kasi si Jesus Christ pumunta ng China, Chinese kasi. Mayaman. Hindi nakarecord sa Bible. Kaya, hindi totoo yung Bible. Sino ba yung kaibigan mo? Sabi niya sa akin, doktor. Sabi ko, paano siya naging doktor? Eh, siyempre nag-aral ng pagka-doktor. Anong mga aklat na inaral niya? Siyempre, aklat ng medisina. Sinong gumawa nun? Tao. Kaya hindi siya maniwala ang Bible ay totoo kasi gawa ng tao. Eh bakit siya nag-aral ng pagkamedisina? Tapos nag-aral din ng mga aklat. Gawa din ng tao yon. Di ba? Pero mas importante yung salita ng Diyos. Bakit ho? Because in the Bible, makikita ninyo na ang salita ng Diyos may author. Ang author is Holy God. Okay. Yan ang kaibahan sa Bible. The author is God. Hindi tao ang author. He is the author and the finisher of our faith. Amen? Next ay ito. There was writer. Anong klaseng writer naman? Okay. Alam niyo lahat ng mga aklat na yan, may writer yan. Oh, pero ang Bible lang, ang Biblia lang, mayroong deklarasyon na ang writer nito, hindi po sinabi kung ano ang mga doctorate degrees nila. Hindi sinabi yan. Ang sinabi lang ng Bible ay ito, the writer was holy man of God. Wala kang makikitang aklat na nakasulat na ang author ay holy. Pwede yang by doctorate degree, pero hindi banal yan. Baka lasinggo pa yung iba dyan. Baka addict pa yung iba dyan. Hello? Baka murderer pa yung iba dyan.
sa mga writer na, it is only the Bible that was declared that the writer are holy men. So, iba ang writer, iba yung author. Pero lahat po ay holy. Amen? At ano ang nangyari? Ano ang naproduce? Kaya ang naproduce ay Holy Bible or Holy Book. Hello! Yan ang kaibahan. Kaya sabi ko sa kanya, kung di siya niwala sa Bible, okay lang yun. Kasi gawa ng tao. Pero, alam nyo, masyadong malabo yung kanyang presentation. Ikaw din, gaya-gaya ka rin, kako. Oo. Dapat po, sabi ko sa taong ito, sabi ko, alam mo, dapat, alam nyo, kung hindi nyo paniwalaan ng Bible, dapat wala kayo sa bahay, dapat nakahubad kayo ngayon kasi yung suot nyong damit, gawa ng tao yan eh. Hindi ka dapat nagdadamit. Wala ka dapat bahay, wala ka dapat sasakyan. At lahat ng gawa ng tao na yan, sasabihin mo, gawa ng tao kaya hindi ako naniniwala. Dapat hindi ka nakahubad ka dapat. Amen ba? Sabi ko, yung mga argumentong ganyan, personal argument ng tao yan. Wala sa hulog yan. Kahangalan yan. Kalukuhan yan. Hello? Kabubuhan yan. Or ano bang term na mas mabigat? Yan po Yun ang tao. Ang sitwasyon ng tao. Now, the conscience of man, number 3. Nais ko pakita, the conscience of man. Okay. Yan ang pangatlong reason na nagsasabing may Diyos. Kahit sabihin pa ng isang tao, practicein niya pa, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Hindi po. The conscience of man. Okay. That is the very core of human being declares that there is God. Now, basahin natin yung dalawang verses. Doon sa Psalms chapter 4, verse number 2. Anong sabi? 14:2. Okay? 14:2. The Lord looked down from heaven upon the children of men and see if there were any that did understand and seek God. Hindi, verse 1. 14:1. The fool had said in his heart, there is no God. Tapos, yan. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. 52. Tingnan natin 53 verse 2. Yun ba yan? Tingnan nga natin. 53 verse 2. Okay? Verse 1 din. The fool hath said in her, there is no God. Corrupt are they. They have done abominable iniquity. There is none that doeth good, no not one. Now, kung inyong pansinin, yung mga statement na yan, kaya yung tao, prinaktis niya na hindi maniwala na may Diyos sa isang reason lang talaga. Alam niyo kung anong reason? Because they are sinners. They have done corruptible works. They are doing evil things. Ayaw ng ateista maniwala na may Diyos dahil one day, he will be standing before God and will give an account of every evil things that he did. Kaya ayaw nila tanggapin. Now, tanong, bakit kung ayaw mong tanggapin, hindi ka tatayo? Amen? Amen? Okay? Now, the bottom line, tingnan nyo to, sulat nyo yan. The bottom line of atheism is the fountain of sin. The fact or proof of sin that all the sinfulness of the heart and mind and lives are the reasons. Come on. Yan ang very dahilan. Pero ganito po kung ibabalik ko sa ateista na hindi naniniwala na may Diyos ay ito. The very reason at pinili niyang maging ateista because siya'y naniniwala na may Diyos. Amen? Bakit po? Kasi guilty siya. Ang sabi ng Bible that all the world may become
guilty before God. Wala akong pwedeng mag-excuse. Amen? The very fact that ang tao are denying that there is God is a proof na may Diyos. Ayaw niya lang paniwalaan. Tama? Hindi. Because ang isang nagpapatotoo, hindi lang ang creation, hindi lang yung Word of God, kundi ang konsensya niya. Ang konsensya na. Pag ang tao na yan, may konsensya, hindi wala naman siguro tao walang konsensya. Amen? Pag gumawa ka ng mali, talagang mayroong magkukonsensya sa iyo dyan eh. Hello? Amen? Na talagang mababothered ka deep within. Okay? Atheists, sinful and bad practices flows from their bad principles that make them one as atheists. Amen? Kaya pasalamat tayo. We're living by faith. Why? Because the just shall live by faith. Amen? Not a fools. Amen? They may be wise in this world, but when they declare to themselves that there is no God, they became fools according to the Bible. When they will not believe what the written word says, they are not also believing that there is the living word. Hello? At yan po ang problema ng maraming mga tao. Now, through the statement there, ipapakita ko sa inyo ang status. The status of a sinful human nature. Pakita po natin. Papakita ko sa inyo na ang isang tao na hindi tumanggap pa sa Panginoon, ito ang estado niya. And he is like the atheist person. Okay? Nakasulat na yan. Ang mga ateista, kaya naniniwala silang walang Diyos kasi they don't want to be, what? Accountable. Yan ang una. Ayaw nilang ipamukha sa kanilang mga ginawang kalumal-tumal at mga kasalanan. Pero mangyayari pa rin yan. Kaya salamat sa awitin. Amen? Salamat sa awitin. Pagharap mo sa Diyos, guilty ka talaga eh. Tama, hindi? As a sinner, talagang wala tayo. Pero salamat na lang, the mercy of God reach us out. Amen? The grace of God reach us out. Tagatapos, the blood of the Lord Jesus Christ has cleanses us. Amen? At may sabi ko, salamat to Diyos. Salamat, amen, sa mga magulang ko. Hello? Hello, amen? Alam nyo mga kapatid, iniisip-isip ko eh. Sabi ko, ano kaya, kung ang lula't lulo ko hindi naligtas, hindi sila nakakilala sa Diyos, sila nagbasa ng Bible, siyempre number 1 Katoliko rin kami. Naku, kahirap yatang makumbinsi ko. Iniisip-isip ko lang ba? Ang hirap siguro. Hindi nakarating yung gospel sa amin. Amen? Kaya sabi ko, salamat o Diyos. Salamat sa mga forefathers ko. Amen? At pasalamat kayo na convince kayo. Tama? Hindi. Because number 1 din tayong ganun eh. Hindi talaga. We will not believe. No? Ganun po. Okay? Ano pa? Verses 1 niya, they don't want to be accountable. Number 3, verses 2 and 3, sabi niya, God Himself will brought in for a witness. Okay? Verse 2 and 3. Basahin nga natin. Basahin nga muna natin. Verse 2 and 3. Ano sabi? God looketh down from heaven upon the children of men. Tingnan mo yung witness. To see if there were any that did understand, that did seek God. Ano sabi sa 3? Every one of them gone back. Hello. They altogether become filthy. There is none that doeth good. No, not one. Amen? So dito po natin makikita, mga minamahal ko, na ang estado ng isang taong ateista ay talagang guilty before God. Okay? At dito po, ang Diyos na ang nagwi-witness. Ang Diyos na ang nagsasabi. Amen? Yun na yan. Kaya sabi niya, who can stand against God witness? Pwede ka bang
natagto, ang sunod sa, kuan kasi, mayroong mag-appeal. Sa korte, pwede ka mayroong appeal eh. Pero sa Diyos, hindi pwede. Pag sinabi ng Diyos, ganito, final na yan. Hindi ka pwedeng mag-appeal pa. Wala na. There is none. Pag sinabi ng Diyos, you're guilty, guilty ka talaga. Amen. And all the world may become guilty before the fools. Atheist person manifested in their works and practices their wickedness and sin. Yun po lang po ang pinakadahilan eh. Kaya ang tao magpipili na magiging hindi maniniwala sa Diyos kasi po natatakot na yung kanyang mga karumal-dumal ginawa ay kanyang pagsusulit sa Diyos. Ganun lang yun. Amen? Opo. Makikita doon sa kanilang ginagawa yung kanilang wickedness at mga kasalanan. Okay? Now, tingnan po natin. Next. The status, ito ang status ng isang taong sinners. Okay? Una. Okay? Makakita yan sa Romans chapter 3, 10 to 19. Yung mga statement na nandoon, ang maalaala mo yan, yung doon yung status ng isang sinners. Okay? As it is written, 3:10, ano sabi niya? There is none righteous. What? No, not one. Kaya hindi pwedeng sinong tao pwedeng magkaroon ng self-righteousness. Hindi pwede. Bakit po? Nakasulat na sa Bible eh. Walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya lahat guilty. Yan, tandaan nyo, yan ang status ng sinner. Kaya sino mang magtao na ang kanyang kasalanan ay kanyang ang kanyang buhay sa lupang ito, ipagmamalaki niya na siya, ay ako mabuait naman akong tao. Hello? Ako'y wala naman akong nagawang kasalanan. Grabe. Hello? Amen? Ang tawag yan mga self-righteous. Okay? Na tao. Ako, hindi naman ako ng agrabyado ng kapwa. Hello? Hindi naman ako nagnakaw. Tama? Hindi. Yun ang pinipilit eh. Kaso lang, nakasulat na. There is none righteous, no not one. Gusto yung another verse? Okay? Isaiah 64:6 ba yun? 64:6. Anong sabi? Tingnan nyo. Nakasulat pa rin yan, ang all. We are all as an unclean thing. Ang tawag niyan, maruming basahan. And all our righteousnesses are as what? Filthy rags. And we are all do fade as the leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Yang verse na yan nagpapakita na pag ang isang tao, halimbawa po, may tao magsasabing, hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako ganito, hindi naman ako sobrang, okay? Pakita mo yan. Kasi self-righteousness yun eh. Makikita mo lang na ang tao ay hindi self-righteous pag sinabi niyang, tama po yan. Aamin siya na lahat mo naman talaga tayo makasalanan. Dagdagan nyo pa yan, Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of. Kaya, all are sinners. Hello? All are unrighteous. There is none righteous, no not one. Number 2. There is none that understandeth and seeketh God. Walang nagsisik sa Diyos. Alam niyo ba na ang taong ligaw, hindi pwede siyang makapunta doon sa tamang daan. Sino po ang siyang naghanap? Kung lahat tayo are gone out of the way, sino naghanap sa atin? Hindi tayo po ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Come on. Opo. There is none righteous, no not one, but there is none that understand it and seek it God. Verse 11, ano sabi?
There is none that understand it. There is none that seeketh after God. Doon sa verse 2, doon sa text natin, mayroon bang nagsik sa, there is none that seeketh God doon eh. Tama hindi? So, yan ay kailangan maintindihan natin na ang ang ating kaligtasan, ang atin pong pagkaligtas ay lahat gawa ni God, hindi po natin. Amen? Hindi po natin yan. It was all the working of God. It was all the effort of God. Because ligaw ka, hindi mo maisip ang Diyos. Hindi ka makalapit sa Panginoon kasi palayo ka nga eh. It was God who made it possible. Kaya ayun ang pangalawa, there is none that understand it and seek it God. Okay, letter C, they are all what? Gone out of the way, verse 12. Okay? They are all gone out of the way. They are together become what? Unprofitable. Walang karapat-dapat sa atin. There is none that doeth good, no, not one. Kaya doon lahat yan, walang exempted po talaga dyan lahat. Lahat po dyan, sinabi, lahat nagkasala. Lahat hindi nakasaliksik. Lahat ay gone out of the way. Hello? Amen? Okay? They are all gone out of the way. Yan pong status. Tandaan nyo yan. Next. There is none that doeth good, no, not one. Paano mo ipipilit yung mabuti, kabutihan mo dyan? Di obra. Kaya nga sabi ng Bible, tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya, hindi sa sarili natin. Hindi din sa gawa. Baka magmapuri ka. Bakit? Wala ka talagang magawa eh. Amen? Hindi tayo karapat-dapat eh. Okay, ano pa? Verse 3. Verse 13. Sabi niya, their throat is an open sepulchre. Under tongues, they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Pansinin mo po yung taong unbeliever. Ang sabi dyan, ano? Okay? Okay? Their throat and tongue are like an open. Para bagang pag ang tao magbuklat ng kanyang bibig, bad breath. Hindi. Hindi ganon. Pag nagbuklat ng kanyang bibig, ay talagang ang lahat ng lumalabas doon, puro marumi, puro mabaho, puro hindi maganda. Yun po ang status. Kasi sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Tama? Paano magkakaroon ng maganda na lalabas pag wala si Kristo doon sa loob? Hindi talaga gaganda. Amen? Kaya lang naman na-refine ang ating mga pangungusap. Kaya lang naman na-refine ang ating pagkatao dahil si Kristo nag-come in eh. Hello? At yun po ang naglinis sa ating maruming pagkatao at sa ating puso, inayos niya. Dahil kung hindi niya inayos, ganyan ang sitwasyon. Sabi niya, the poison of us is under their lips. Ibig sabihin, pag nagsalita pa, makamandag. At pansinin niyo yung mga tao na wala sa Panginoon. Kung kayo makapunta sa lugar, maraming tao, tapos lahat unbeliever, makinig kayo sa usap-usapan. Wala ka talagang makikita. Lahat chismisan. Kung ano-ano tapos nagalit at nag-away, naku, mura dito, mura doon. Ay, grabe. Hello? Kasi ganun talaga eh. Ganun ang estado ng tao. Hindi ba foolish yan? Foolish nga talaga. Amen? Nakasulat din dyan eh. Verse 14. Their mouth is full of cursing and bitterness. Opo. Makikita mo yung mga hinanakit ng tao, mga puro injustices, puro nandun sa puso ng tao. Hello? At dahil diyan, makikita nyo na ang estado ng isang taong wala sa Diyos ay talagang wala kang makitang maganda. Hindi nakaka-bless. Hello? Madidegrade talaga ang pagkatao mo pag makirinig mo yung mga taong
murahan, bangian, banggaan, vindication dito, away dito. Di ba? Naku. Kaya alam, sabi ko sa inyo, kung hindi tayo naligtas, baka number 1 din tayong ganun eh. Opo. Imagine niyo kung hindi kayo na-save at hindi walang kontrola ang puso. Number 1 ka rin siguro kabungangera at palaaway. Amen? Pag nasangil ka lang ng kunti, ay talagang bibirada ka rin. Tama, hindi? Tapos sasabihin mo, alam mo kung sino kasama ko? Di nyo yata ako kilala. Ang pinagmamalaki ano? Pinagmamalaki kung sinong kakilala nilang mga tao. Pero alam nyo, importante ito. Masarap pag malaki si God. Di mo ba ako kilala? Anak ako ng Diyos eh. Ang Diyos kasama ko. Pag binangga mo ako, binangga mo ang Diyos. Ang kasama ko hindi si gobernador. Ang kilala ko hindi si mayor. Ang kilala ko hindi yan. Ang kilala ko ay langit. Ang kakampi ko langit. Subukan mo. Pag ang Diyos pa naman nagpuprotekta sa akin, mayayari ka. Sana nakasaad na sa Bible yan. Yung enemies ng mga anak niya, babanatan niya. Tama, hindi. Amen? Ganun katindi. Kaya kailangan. Their practice and lifestyle is what? Violence. Verse 15. Their mouth full of cursing, bitterness. Their feet are swift to shed blood. Tama, hindi? Tingnan mo sa panahon natin ngayon. Grabe yung mga tao. Pag wala ka talaga sa Panginoon, kikitil ka ng buhay ng kapwa. Wala. Kala mo, para manok lang. Wala talaga. Walang Diyos eh. Amen? Pero tanong, sa palagay mo, hindi mo pagbibigyan ng pagsusulit ang ginawa mong mga iniquities and wickedness? Pagpasusulit mo dahil may Diyos eh. Amen? Amen? Okay. 16. Ano sabi diyan? Destruction and misery were their way. Kapag ikay nagkamali, papatayin ka na lang eh. Patayan na lang. Ganyan yung ugali ng taong wala sa Panginoon. 16. Ano sabi? Destruction and misery are in their ways. Kaya alam nyo mga kapatid, nakakatakot. Hindi po nakakatakot yung multo. Multo, hindi ka maano yan. Alam mo, hindi na nakakatakot yung evil spirit. Hindi yan, kasi may Holy Spirit ka na. Ang nakakatakot, na pwedeng tumira sa'yo. Alam mo kung ano? Ang masamang tao. Masamang tao, yun ang nakakatakot. Lalong-lalo na kung ikay nakalugar sa lugar na kung saan, squatter area. Ang daming sanggano. Ang daming mamamatay tao. Nakakatakot po talaga. Sabi ko nga kanina, nung hinatin namin doon sumisi, doon sa gilid ng, kwan ba yan? Gilid ng, yung ilog. Ano ka doon? Gilid-ilog, padpad. Tingnan mo doon yung mga bahay doon, ng mga squatter. So ito, maraming kwan dito. Baka mamaya maraming sanggano dito. Maraming addict din dito. Nakatakot naman. Tama, hindi? Opo, ganun talaga ang sitwasyon eh. Evil people are prone to do evil. That is their lifestyle. Kaya pasalamat tayo, hinango tayo ng Panginoon doon. Amen? Inalis tayo ng Panginoon doon. Ano pa? 17. 17. The way of peace have they not known. Wala po silang mapayapang puso at hindi na alam po ang kapayapaan. Ang alam nila po ay binggansa at talagang away. They don't know the way of peace. Kaya maraming tao na hindi kampante. Pag mayroong gumawa sa kanila ng anumang bagay, gusto gantihan mas matindi. Because they don't know the way of peace. They don't have the forgiving spirit. Hello? Amen? They don't have that spirit of becoming so patient, ang tawag ito, dependent on God na Panginoon, ikaw na lang bahalang magganti kung ano man. Alam mo, kahit na hindi mo man ipanalangin eh. Ang panalangin pa nga ng mga Kristiyano, pag sila'y ginawa ng masama, katulad ng ginawa ka sa Panginoon Jesus, sabi ng Panginoon, lay this not to their charge. Sa akin na lang. Amen? Amen? Ganun ka ganda eh. They don't know the way of peace. Ano pa? 18. There is no fear of God in their eyes. Kaya alam nyo, okay, sa Sabado, I'll be speaking about the fear of God. Okay? We'll be talking about the wise naman. Ngayon, the fools eh.
I'll be talking the wise man sa Saturday. Okay? Pero ikuha ninyo yan kasi maganda yan. Maganda din yan. There is no fear of God before their eyes. Walang takot sa Diyos. Makinig kayo, Maggie, ang taong takot sa kapwa-tao ay tao na kung saan pag may tao, gagawa ng tama. Are you with me? Pero pag wala ng tao, doon na nagkukurap. Are you with me? Pero pag ang tao na may takot sa Diyos, may tao yan o walang tao, gagawa ng tama yan. Bakit? May takot kasi sa Diyos. Okay? You will be fair, you will be balanced, you will be a person that is just in all of your dealings. Why? May takot ka sa Diyos kasi. Amen? Pag walang takot sa Diyos yan, naku, maniwala ka, lahat ng kalukuhan at dabak behind the scene will be happening. Sigurado. Okay? Then 19, anong sabi? 19, now we know that what things soever the law saith, it is saith to them who are under the law, that what? Every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Makinig kayo, Maigi. Every human being na kung saan hindi ligtas is under the law. Under the law. Pag sinabing under the law, pag binasa mo yung mga kautusan, you are declared as guilty. You are declared as violator. You are declared as a person that deserve punishment. Yan yung deklarasyon. Kaya pasalamat tayo eh. Kaya sabi ng Bible, nung tumanggap tayo sa Panginoon, we become what? A person that is no more guilty. We become justified by faith. Pag sinabing justified ay ano? Just if you have never committed any single sin. Why? Pag tingin ng Diyos sa yung ganyan, kapatid ko, ang tingin sa atin ay clean. Bakit po? Because the blood of the Lord made us clean, as white as snow. Kaya wala nang makikita kasi covered na yan eh. Covered. Oh. Kaya po, walang sino mang pwedeng mag-reason out before God. Walang sino mang pwedeng mag-justify ng kanyang sarili before God. Unless that he was justified by God Himself. Bakit? Na-impute sa kanya, naibigay sa kanya, pagkaloob sa kanya. Alam niyo kung ano? The free righteousness of the Lord Jesus Christ nang tinanggap natin ng ating Panginoon bilang sa nating tagapagligtas. So ngayon, when we stand before God, we will not stand guilty, but we will stand as what? Not sinners, but saints. In the presence of God. Bakit po? Because we are now justified, forgiven of all of our sins. Amen? Amen? The reality of atheism is that they hate God. They never call upon the Lord. You see, they're fully under punishment is coming, and they will face it severely, sabi. Bakit po? Verse 5 ng text natin. There were they in great fear, where no fear was, for God hath scattered the bones of them that encamped against thee. Thou hast put them to shame, because God hath despised them. Imagine mo kung ganyan ang status mo. Yun ang kalagayan ko. Talagang walang kapag-asa. Kaya walang kaligayahan ng buhay. Kaya alam mo, maraming tao, pag hindi save mga kapatid, ang kanila lang isip, pakinig maigi, ang kanila lang isip magsamantala dito sa lupang to. Pag hindi sila ligtas, wala iyang preno pagdating sa paggawa ng taking advantages. Because yun lang kanilang thinking eh. In this life, yun lang. They don't think of another life eh.
So, they will do all the corruption that they, magpakayaman ka. You get everything, you take all the advantages dito sa lupang ito. Because ito lang buhay. Afterlife, wala na. Tama, hindi? Bakit tayo mga mananampalataya were so prevented to do those things? Bakit hindi natin magawa ang ganon? Kasi ang konsensya natin nalinis na, mga kapatid eh. Hello? Mag-isip ka pa lang ng ganon eh, manginginig ka na. Bakit po? Kasi, alam mo, mabira. Totoo na hindi na ako mapapuntang impyerno, but I will be facing God in my Christian life. Hindi ko pwedeng mamuhay sa ganyan. Tama, hindi? Bakit mayroon pang mas maganda doon? Earning and gaining of rewards eh. Kaya hindi ubra. Amen? Bakit po? Dahil tayo po ay tao na kung saan nilinis na ng Diyos. Great fear. They were those in great fear who made God their enemy. Kahit sino ba naman eh. Pag ang kalaban mo Diyos, di ka ba matakot? Tama, hindi? Pag ang against sa'yo ang Diyos, paano ka? Ala talaga. Bakit po? Pag Diyos na ang kalaban mo eh. Delikado. Prophetic yan. Prophetic condemnation yan. Prophetic judgment yan doon sa mga unbelievers. Pero sa panahon na ito, ang mga unbelievers, binibigyan ng chance na masave. Kaya grab the opportunity, share your salvation, invite people to church because kailangan po yan para sila ay madala sa Panginoon. Amen? Okay. Last ay ito. God's comfort naman. Ayan. In our conclusion, ito ang comfort ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa atin naman. Okay? Mapaligiran man tayo ng napakaraming samang tao, unbeliever, but tingnan nyo yung comfort na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Verse 6 yan ng ating text at saka Romans 14, 6-7. Anong sabi sa verse 6? Anong sabi sa verse 6 muna? Ye have shamed the counsel of the poor because the Lord is His refuge. 7. Oh, that the salvation of Israel will come out of Zion when the Lord bringeth back the captivity of His people. Jacob shall rejoice. Israel shall be glad. Amen? Tayo yan eh. Verse 6, doon sa 53. Ano sabi? 53:6. Oh, that the salvation of Israel will come out of Zion when God bringeth back the captivity of Israel. Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Now, doon po sa statement na yan, ipakita ko sa inyo yung comfort na binibigay ng Diyos. The comfort to His people. The generation of the righteous. Yan Ano mangyayari? A, they have His protection because the Lord is their refuge. Tandaan niyo po yan. Yan lang yan. Sa panahon natin ngayon, yan po ang comfort lang natin. Refuge natin. Protection natin ay ang Panginoon. 2, they have His comfort with an assurance that God would turn away their captivity into rejoicing. We may be captivated by the pandemic this time. But remember this. It will be turned away. God will do that. Amen? God will do that. And last, their gladness will keep on up to eternity. Ang gladness natin, kahit na may pandemya, kahit may mga sitwasyon na maganda, the gladness, the joy, the peace that we have keeps on and on. Hindi ho yan nawawala. Come on. Makinig. There would be times that you will be tearful. There would be times that you will be in trouble and you will cry. Pero kailanman, tandaan niyo po ito, yung peace na nasa loob, yung joy na nasa loob, yung kapanatagan nandito sa loob, hindi po yan maaalis kahit na ano pang danasin mong kahirapan. Danasin mo man ang pagkasakit, may peace ka pa rin. Danasin mo man ang disgrasya, may peace ka pa rin. Danasin mo man kung anong mga pag-uusig dyan, may peace ka pa rin sa loob. Hello? Kahit ano pang mga troubles ditong ating harapin, financial problem man, hello? Emotional problem man, family problem man, makikita mo may peace ka pa rin siya. Kahit na umiyak ka, may peace pa rin, hindi maalis yan. Hindi nawawala. Pero yung ibang mga tao, sabi nga sa inyo, magpakamatay na. Sabi nga ni Brad sa alam ba, sa isang barko po,
Kasama namin, itong barkong kakuan lang, mga Pilipino din. Biro mo, may nagpakamatay po dong Pilipino. Hindi niya siguro kaya. Babae pa. First time kasing sumampa sa barko, pagkatapos hindi man nakaalis yung barko, nandun lang, nakastranded lang. Nakuan po yun, Pastor, deklarado po yun sa lahat ng mga may nagpakamatay na isang Pilipino. Siguro hindi niya kaya ang homesick at sa ganung sitwasyon. Ikaw, sabi mo, ay, nasanay na kasi ako, Pastor, eh. Nung una, talagang hirap na hirap ako. Oo. Kalipad pa lang ng barko, pagkadating pa lang doon, ganyan eh. Ng aeroplano, pagkadating pa lang doon, gusto ko na umuwi. Hindi pa nagtatrabaho. Kaso na, wala ka magagawa eh. Well, that is really how. Sa lupang ito, walang katiyakan, pero ang tiyak lang ay ito. Sa lupang ito, sa Panginoon lang talaga ang katiyakan. Sa kamay lang talaga ng Panginoon ang katiyakan. Wala nang iba. And we have that. Kaya sabi doon, okay, I and my Father are one. Ang kamay ng Ama, ang kamay ng anak, nakasecure ang kanyang mga anak. Tumayo tayong lahat. Tayo manalangin. Amang banal na kilang Diyos, as we come to the throne of grace uli, maraming salamat po. The privilege, the opportunity, and the reality that we are not foolish people in this earth. Maybe the world will declare that we are so foolish because we believe in you. Nakasaad naman sa Bible yan, sa 1 Corinthians, na yung mga naglilingkod at nag-believe ay pinagtatawanan ng mundo at sinasabihang foolish. Pero Lord, salamat po, hindi kami foolish katulad ng atheistang mga taga-mundo. Mga tao na walang dinanampalataya sa inyo. Because, Panginoon, sila talaga yung foolish because wala silang security. Sila talaga ang foolish because they are not sure that when they die, they will go to heaven. And so, Lord, we pray that give us the opportunity to share to them. Oh Lord, mayroon kaming trabahong dapat gampanan because one day we are like them also. Na kung saan, foolish din kami katulad nila. Wala kaming salvation, wala kaming kasiguraduhan, wala kaming katiyakan. But now, Panginoon, tulungan niyo po na we will be so caring and so loving na mga tao na ma-share namin ang aming kaligtasan at maibahagi namin sa magitan po ng aming mabuting halimbawa na we are a different kind of breed. We are a different kind of people. We have a different Father who develop and take good care of our life. O Lord, tulungan niyo po ng aming buhay ay magiging magandang halimbawa. Makita kami sa aming pinagtatrabahuan, sa aming mga ginagawa, sa aming mga pangungusap, sa aming mga trabaho na we are really your children for other people to be curious why we have a life that are so like a mirror to them. O Lord, tulungan niyo po na ito ay magmamanifest sa aming day-to-day life, in our family, day-to-day life, in our work, in any way, in any place wherein we go, Father. Gamitin niyo kami na siyang channel of blessing for others to see your light, for others to see your salvation. Panginoon, gamitin niyo ang aming tahanan, ang pamilya namin, na kami ay maging mabuting patutuo at magbubuti ang testimony namin sa labas. Dahil ito ang susi upang marami kaming madala sa inyo at makakilala sa inyo. Bless all of us. And I pray, Lord, that we will be so dedicated in sharing what we have because this is what the world needs today. Ang kapayapaan mo, ang kaligtasan mo na aming nakamtan ay wag naming suluhin kung di, Panginoon, aming ibahagi ito. Gamitin niyo kami sa linggong ito at sa sunod pang mga araw. Ito po'y aking dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.